Eto yung sunod. Ano yung sunod? Dito tayo kay Robin Padilla, sad to see ha. Mga kababayan, sad to see in fairness. Naniwala ba kayo mga kababayan na si Robin Padilla ay Muslim? Naniwala ba kayo mga kababayan na si Robin Padilla ay Muslim? Ako niwala ako, yes, Muslim, pero balik Islam. Hindi siya true-blooded Muslim, balik Islam siya. Yun ang tawag dyan. Ano ba ibig sabihin ng balik Islam? Ganito po yan mga kababayan. Halimbawa ako, tatay ko Muslim, nanay ko Kristiyano. Gusto ko mag-Muslim, ang tawag dyan, balik Islam. Halimbawa naman, hindi ako Muslim, wala akong dugong Muslim, tapos gusto ko mag-convert into Muslim. Ang tawag dyan, balik Islam pa rin. Pero mga kababayan, alam naman po natin sa Muslim or sa Islam, marami pong tinatawag nating haram. Sa madaling salita, maraming bawal. No? Isa na dyan, sa Muslim, ang haram ay ang paggawa ng krimen, pagpatay, pagkain ng pinagbabawal na pagkain, at higit sa lahat, ang bakla. Pakikiapid, bakla, pagnakaw, paggawa ng krimen, at higit sa lahat, ang pagkain ng pinagbabawal na pagkain. Pero mga kababayan, ito po nag-trending po ngayon. Mga kababayan, ito disclaimer lang sa nag-post nitong nag-trending na video na kung saan si Senator Robin Padilla ay nasa Dahig. Habang siya ay nasa Dahig, siya po ay palihim na pumulot ng barbecue na tinusok po na karne na inilagay sa isang baunan habang kumain po siya ng barbecue. Hindi naman siguro po pwede mga kababayan na sabihin yung chicken barbecue ito. Panoorin niyo po. Subaybayan niyo yung mabuti. Mabuhay po kayo, sir. Ano yan? Chicken barbecue o pork barbecue? Mga kababayan. Ano po yon? Paki-comment po, nagtatanong po ako. Yan po kasi ang kumakalat ngayon. Kasi alam po natin mga kababayan na napaka-sensitive po talaga. Mga kababayan, alam po natin na napaka-sensitive po talaga ni Senator Robin Padilla pagdating sa usaping Islam. Kahit saang lupalop ng mundo, kahit saang anggulo, mga kababayan, hindi talaga niya mailayo pag sinabing Islam, Muslim. Minsan nagdadasal pa nga yan sa loob ng Senado eh. Ayan po Simple talaga ni Senator. Maraming po salamat. Ulitin ko mga kababayan, ayun, ulitin natin. Pumulot siya. Barbecue po yan. Simple talaga ni Senator. Maraming po salamat, sir. Ayan. Mabuhay po kayo, sir. Rewind. Slow mo. Paki-explain kung yan po ba ay chicken barbecue o pork barbecue. Super simple talaga ni Senator. Maraming po salamat, sir. Mabuhay po kayo, sir. Kaya po tayo'y nagtatanong mga kababayan. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, meron kasi sa mga mall, kadalasan talaga sa tinutusok, pork barbecue talaga. Bihira lang ang chicken barbecue, mga kababayan. Kasi kung chicken barbecue yan, ang karne puti. Real talk lang alam ko kasi, mahilig ako sa barbecue. Lalo na pag hotdog na may cheese, no? Tapos malaki. Sarap. Mahilig ako niyan, mga kababayan. But, malalaman mo kasi mga kababayan kapag pork barbecue or chicken barbecue, kasi pag chicken barbecue, puti. Pag pork barbecue, brownish. Ganon. So, tayo'y nagtatanong lamang. Sabi nga dito, mga kababayan, ito Sabi nga dito sa comment section, anong masasabi niyo mga kamuslim sa pagkain ni Robin ng barbecue? Haram ba? Sabi ni Ito Takasawa. Ito naman, kung manok barbecue, dapat isaw yun. Malinaw hiwa ng pork barbecue. Sa totoo lang, kung chicken barbecue, isa dyan mga kababayan, may isaw. Diba?
Peking Muslim, sabi ni Jeffrey Ignacio, idol nyo pala mga Crocs. Okay lang sa inyo issue ng flood control. Ayan, Peking Muslim, sabi ni Rofo, Virgo Zirip. Bakit pork lang ba pwede i-barbecue? Sabi ni Jetron Omboy. Iyon na nga eh. Masasabi nating chicken yan or pork yan kasi magkaiba ang kulay. Diyos ko mga kababayan. Ganito yan ha. Bihira lang po ang nagbabarbecue ng baka. Una, napakakunat po ng baka i-barbecue. Pangalawa, kung chicken barbecue yun, puti po ang kulay. No, medyo maputla. Pero pag barbecue po na baboy, brownish po yan. Yun lang ha, literal ha, wag tanga ha. Ang pork barbecue brownish, ang chicken barbecue white, no, may pagkaputla. Ang baka, bihira lang nagba-barbecue ang baka, tanga mga kababayan ha. Wag tayong gumaya sa mga DDS. Bihira, Diyos ko, sino po try nyo mag-barbecue ng baka? Tignan natin kung hindi, mandikit yan sa ngipin mo at magpuro ka toothpick after kumain. Alam nyo, kapag kang karning baka gagawin yung barbecue, pag sumabit sa ngipin yan, abutan ng 2 days yan, ang baho. Totoo yan. Mabaho ang karning baka kapag ginawang barbecue at sumabit sa ngipin. Pag tanggal mo yan after 2 days, amuyin mo, putang inang baho. Totoo yan. Bukod na sa makunat, sumasabit sa ngipin, nagkakakos ng odor, mga kababayan. Totoo yan kasi naranasan ko yan. Unang-una, mahilig akong bumili ng lechong baka sa Andox. Andox baka naman. Yeah? Sa Andox kasi may baka. Di ba? Oo. Pag red meat is cow, hindi po red. Pag barbecue baka, hindi po red. No, ang barbecue baka ay magkukulay black po siya. Brown black po ang labas. No, medyo dark ang barbecue baka. Pero pag baboy, medyo reddish. Pag manok, white, putla. Ganun po yun. Diyos ko mga kababayan. Sino ba pinagluloko natin? Ako noon nagtitinda kami barbecue. At saka ang hilig-hilig ko sa barbecue kasi buong street namin puro barbecue. May kikiam pa nga. Dito ka nga nakakita ng hotdog na yung tag 10 piso hinati sa 3, tag 3 isa. Merong hotdog dito 10 peso isa, ganito kataas, hinati sa 3, tag 3 ang isa. Tapos yung putol isa, magiging 2 na yon. O minsan, gawin pa ganing 4, gawing tag 3 ang bawat putol. Ganun dito mga kababayan, hindi na lang kasi prituhin buo Tapos bentang 15. Ginawa, pinutul-putol pa. Meron pa nga dito mga kababayan, nagtitinda ng kikiam. Magkano lang isang balot ng kikiam? 36, tapos ibibenta 5 isa. Minsan nga 3.20. Kita nyo, ito ito po, hindi ko naman in-underestimate yung mga nagninegosyo sa mga barbecue. Huwag nyo naman masyadong mahalan. Alam nyo bakit? Hindi kayo mayayaman dyan. Magkakakanser kayo. Hindi kayo yayaman dyan. Magkakakanser kayo. Bakit? Ganito yan Kung merong tubong lugaw, merong tubong kwek-kwek, tubong kikiam. Una, isang balot ng kikiam, ang laman yan mahigit 50 peraso. 36 pesos lang, isang balot ng kikiam. Ganon kalaki yan yung square. 36 pesos lang yan sa pure gold. Ngayon, 50 peraso ang laman yan. Ngayon, ibibenta mo 3 peraso 20. Putang ina mo, kaya nga mamatay ka na lang, magkaapo ka na lang, kikiam bindor ka pa rin, hindi nagbago buhay mo. Bakit? Minalas ka, kinarma ka, magkakasakit ka pang kanser. Para ka lang nagpapaupa. Santo siya sa may mga nagpapaupa ng bahay. Kaya minsan yung ibang may-ari na nagpapaupa ng bahay, may diabetes, may cancer, di ba? May high blood, tapos nag-maintenance, minsan yung iba naka-oxygen niya, tapos may mga paupahang bahay. Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Ang bahay, kadalasan, submeter. Gawin yung yung kuryente ninyo, kontador. Bawat kwarto kontador, wag submeter. Bakit? Kasi sa 10 unit ng paupahan mo, pang-11 ka, libre ka na sa kuryente doon sa mga tenant mo. Kaya hindi nyo ikakayaman yan, magkakakanser lang kayo.
Kaya advice ko sa mga negosyante, kaya nga tignan nyo yung mga negosyante na mga bilyonaryo. Alam nyo ba na bawat isang pack ng pagkain, tubo nila dyan 3 pesos, 2 pesos lang. Pero itong mga putang inang nagdinegosyo, kunwari sari-sari store dyan sa mga kapitbahay natin, yung kumpra mong sardinas, halagang 20 lang naman yan, Unipack ni Smolaude. Yung Unipack ni Smolaude, diba si Smolaude may-ari ng Unipack? Yung Unipack na yan, 18 lang yan. Pag ibenta mo dapat, 20, tubuan mo 2, huwag mong gawin 30. Hindi mo ikakayaman yan. Putang inang yan. Kaya cancer ang sakit ninyo eh. Totoo yan mga kababayan. Tignan nyo yung mga kapitbahay ninyo na nagsasari-sari store. Pagpunta mo ng Pure Gold, ang sardinas 18-20. Pero pagdating sa kanila 35 ang isa, putang ina, pareho lang naman lasa. Tapos tanungin mo, yumaman? Hindi. Hindi yumaman. Mahirap pa din. Tapos, himan-himan marinig mo bakit nagsara, nagka-cancer. Totoo yan, mga kababayan. Kaya iwas-iwasan nyo yung magnegosyo kaya hindi kayo mayaman eh. Alam nyo, ito sasabihin agad. Kasi minsan yung mga negosyante dyan pilosopo, sasagutin yan, paano kaya yaman kung hindi mo tubuan ng mataas? Mga kababayan, kung nagkakaroon ka ng franchise ng Jollibee, 10 taon bago kumita ang Jollibee. 10 taon bago kumita ang Jollibee. Walang nagninegosyo na pagbenta mo ngayon, bukas tumubo agad. Walang ganun. Cancer ang tutubo sa'yo. Lalong-lalo na yung may mga paupahang bahay. Ako, suki ako ng mga paupahang bahay. Diyos ko. Noon, nung hindi pa ako nakapag-ipon, nangupahan ako. Mas mahal ang mangupahan kaysa magkaroon ng sariling bahay. Pag may sariling bahay kang, bayaran mo, kuryente, tubig na lang eh. Pag nangupahan ka, lahat bayad eh. Pagkain, kuryente, tubig, bahay. Tapos yung kuryente ng may-ari, ikaw pang nasalo. Ikaw pa nagbayad. Kaya yung may mga paupahan, may mga tindahan, huwag kayong masyadong garapal. Hindi nyo ikakayaman yan, magkaka-cancer pa kayo. Real talk lang. Kaya tignan nyo ako, kahit papano, tinutubo ko, 3 pesos, 2 pesos lang. Kaya tignan nyo, yung mga kapitbahay ko dito na may mga tindahan, walang bumili. Andun lahat sa tindahan ko bumili. Bakit? Mura ako eh. Mahal sila eh. Di ba? Ganun lang. Tapos, yung iba pa, nagpapautang kunwari, para balik-balikan ng customer. Huwag ka magpautang, maintindihan ng customer yan. Kasi ganito lang naman yan eh. Sige, pautangin mo silang pautangin. Pag naubos yung kasi kakapautang, ano pang bibilhin nila? Ganun yon mga kababayan. Kaya, nagtatanong po ako, ano po itong kinakain ni Robin? Pork barbecue po ba ito o chicken barbecue? Kasi kung pork barbecue ito, haram po ito, mga kababayan, kalapastangan po ito. Actually, marami pong Muslim talaga, mga kababayan, ang nauuihan kay Robin. Ako, tatay ko Muslim, nanay ko Kristiyano. Sa madaling salita, OE talaga si Robin. Pero naintindihan ko naman yung pagiging OE niya bilang isang Muslim kasi Muslim nga naman siya. Parang ano lang yan eh, parang bumili ka lang ng iPhone eh. Halimbawa, first time mo nagka-iPhone, siyempre, iingat-ingatan mo pa yung iPhone mong yan. Pero pagka matagal ka ng iPhone user, kahit bumagsak yan, wala ka ng pake. Ganun naman kasi mga kababayan, ganun kasi ang sakit ng Pilipino. Ewan ko kung sa ibang lahi, sa mga dayuhan ay ganyan. Diba? Una, halimbawa, ang relihiyon mo Katoliko. Tapos lumipat ka ng Mormons, di ba? Kailangan magpakabait ka muna kasi kakalipat mo lang. Pag tumagal ka na, nagdakma na ng titi ng mga Mormons na malalaking burat. Ganyan yan eh. Diyos ko, maraming ganyan mga kababayan. Katoliko ka. Lumipat ka, nag-convert ka pagiging Mormons. Siyempre, pag bago-bago pa lang, 1 week, 2 week, naka long sleeve, naka necktie, naka slacks, tapos umabot ng taon, nakakita ng Mormons na bagong yung missionary, nakita, malaki ng burat, dinakma na agad. Di ba? Tangina, mga kababayan. Totoo yan. First time, 1 month, 2 months, siyempre, yung bait-bait mo, Mormons, kakalipat mo lang. Pag umabot taon, tangina, ginapang na yung Mormons na missionary. Bakit? Laki ng burat. Dax, supot nga lang. Totoo yan, mga kababayan, ganyan. Si Robin, siyempre, sa ngayon, bago pa lang naman kasing, hindi pa siya totally Muslim talaga na pangmatagalan. Siyempre, bago-bago pa lang. Pag tumagal yan, asawa niyan, hindi lang 5. Umabot na 10. Ay, nako, mga kababayan. Tama ba ako? Am I right, Mr. Chair, or no? Di ba? So, yun po yun, mga kababayan.
Ah, ah.